What's up mga kalangga, mga kaisik? Hello, good morning po sa ating lahat. Hello po sa inyo, isang malamig na umaga pa rin po sa inyong lahat mga kalangga. So today is Tabo Day mga kalangga. Si Insik po ay magang umalis kasi nga po Tabo Day. Kaya po namamasada po siya ng maaga. So yan po, ako naman po dito sa bahay, naglubo. So kung alam niyo po yung naglubo mga kalangga, yun po yung naghihimay daw, or ano ba yun sa Tagalog, naghihimay ng mais. Ito po yung hinihimay ko. Tinatanggal ko po itong mais na ito mga kalangga, yung kanyang mais talaga, yung kanyang corn mula dito sa kanyang subok mga kalangga. So ito yung ito yung kanang ginagawa ko mga kalangga. So, pakita ko po sa inyo ha. Marami na po akong nalubo mga kalangga so far. Mga 2 sako na siguro ng mais, or I don't know. Kasi hindi po talaga namin siya na bilad sa araw kasi nga po walang init. Wala pong init ngayon. Wala pong araw, hindi pa po nagpapakita si Haring Araw mga kalangga. Kaya ayun, inunti-unti ko lang po yung paglulubo mga kalangga. So ito po siya. So ito po yung mga mais mga kalangga, nilalagay ko dito sa batya or sa maliit na planggana. Tapos ginagamitan ko po siya ng kutsilyo mga kalangga. So sa iba po na mga naglulubo dyan sa mga taga-bukid talaga na talaga yung master na sa paglulubo, no? So gumagamit sila ng panglubo mga kalangga, yung kinakaskas nila ba. Pero ako naman po ayoko, gusto ko yung kung saan ako komportable, doon ako mga kalangga. Ito po siya. Ito po yung ng mais namin, oh. Ayan po mga kalangga, yan po yung mais. Medyo matigas-tigas po siya, kaya niligwato na ko siya kutsilyo mga kalangga. Kaya ayun po, kanang marami-rami na. Yan po yung nalubo ko doon na mais. Then ito, ilulubo ko pa ito dito sa sako. Pero yung 2 sako doon mga kalangga ay nalubo ko na siya andun sa taas ng bahay ni Inday Lucy. Doon muna namin siya pinahanginan, no? So yun mga kalangga, yung mais po namin ay yung 2 sako na nalubo ko na mga kalangga ay doon ko pa muna pinahanginan sa bahay, sa taas ng bahay ni Inday Lucy. Kasi po laging umuulan at wala po talaga kaming ibang mapaglagyan ng aming mga mais dito mga kalangga. Kaya ayun. So sa mga nagtatanong po mga kalangga nung video, may nag-comment po kasi doon sa video ni Insik na bakit daw hindi ako tumulong sa pagsasanggi or pag-harvest ni Insik ng mga mais namin, no? So ito po yung sagot mga kalangga. Kunti lang po kasi yung mais na tira mga kalangga mula dun sa bagyong, yung bagyo na yun, yung medyo malakas na bagyo mga kalangga. So kunti na lang yung natira na tumatayo sa mga mais namin mga kalangga, no? Tapos 2 na sila ni Papa na nagsanggi. So no need na tumulong pa ako kasi silang 2 lang nagsanggi. 2 hours nga lang yung kinain ng ng pagsanggi nila. So konti lang talaga yung natira sa mais namin. Kaya yun, hindi na lang po ako nakisali kasi nung time na yun mga kalangga, naglalaba din ako ng mga damit namin. At the same time, nagluluto din po ako para pagkatapos nilang magsanggi mga kalangga ay makakain na kami ng masarap. Yung nag-utan po ako ng mga panahon na yun mga kalangga. Hindi ko lang talaga siya na-vlog kasi nga naglalaba ako. So mahirap mag-vlog, magluto ng ikaw lang mag-isa. Wala si Insik. Busy po siya sa pagsanggi. Silang 2 ni Papa. Kaya ayun. Tapos hindi na nila ako sinama mga kalangga kasi nga ako nga yung tagalubo ng mais. So wag po kayong mag-alala mga kalangga. Hindi po ako sitting pretty lang dito sa aming bahay. Meron din po akong trabaho mga kalangga. So aside sa paglalaba, pagluluto, paglilinis ng bahay, kasi Insik po kapag nandito tulungan po kaming 2. So pag wala po siyang pasahero, tinutulungan niya po akong like mag-walking ni space or magbunot ng mga damo sa labas mga kalangga. So wala pong sitting pretty dito sa aming bahay mga kalangga. Wag po kayong mag-alala, baka inisip ninyo na si Insik lang yung pinabayaan ko sa trabaho, no mga kalangga. Kami po ay tulungan, kami ni Papa. Kami po kasi yung na iwan dito. So kaming 3 po ay tulungan. So ako po sa mga gawaing bahay, everything, simula sa paghugas ng plato, paglilinis ng bahay, pagluluto mga kalangga, akin po yun. Hindi po ako prinsesa na lagi na lang nakaupo at lagi na lang natutulog mga kalangga, no? So hindi po. Siguro makakaupo na tayo at makakatulog na tayo kapag wala na tayong ginagawa, kung wala tayong maraming
labahin. Kasi ako po mga kalangga, sa totoo lang talaga, hindi po ako nagbubuhat ng bangko. Ayoko po talaga ng maraming labahin. Ayoko talaga makakita ng maraming bulingon. Kasi po nakakainit ng ulo yun. Tapos yung bahay na masura kanang kanang gubot ba, yung bahay na magulo, mabaho, mga ganun. Kasi hindi natin alam, no, may darating na bisita one of these days, or unexpected may darating na bisita. Kaya sinabi ko kay Insik talaga na kahit wala tayong bisita or kahit tayo lang dito, kailangan natin maglinis araw-araw, most especially sa kitchen mga kalangga, kasi yun yung pinaka-weakness ko. Ayaw ko talagang makita mga kalangga, sino dyan ang nakaka-relate sa akin. Ayaw ko po talaga makita mga kalangga ng magulo na kusina. Yun talaga yung pinaka weakness ko talaga sa lahat. Ayoko ng magulong kusina, ayoko yun bang, like for example, nagluluto ng prito, tapos pumisik-pisik yung yung mantika. Tapos hindi lang iniwan na pagkatapos magluto ng prito, iniwan lang na yung mga talsik-talsik ng mga mantika dyan, o mga anong sauce na ginagawa dyan, iniwan na, hindi man lang nilinis na mga kalangga. Ayoko po ng ganun talaga. Kaya yun, sinabi ko kay Insik, kung ikaw yung nasa kusina, like for example, meron kang lulutuin, kasi hindi naman natin alam, no, meron siyang gustong lutuin or meron siyang ginagawa sa kusina, whatsoever. Ayoko talaga, please lang, huwag mong iwan ang kusina nakabuyang-yang lang, kasi talagang nililinis ko yan palagi. Lalo na itong kusina namin mga kalangga ay gawa sa kawayan. So, every now and then talaga yung punas ko at saka silhig ko nito, kasi kung mga kawayan mga kalangga ay bukbuk bitaw, yung mga puti-puti bitaw sa kawayan mga kalangga, yun talagang marumi talaga siya. Kaya yung mga kawali na binigay ni auntie, yung mga plato at baso, pinupunasan ko po yan every now and then mga kalangga, no, para talagang malinis. Kasi puti-puti siya mga kalangga, pangit talaga siyang tingnan, pangit talaga, no, yung gawa sa kawayan. Kasi yung kawayan kasi bata pa, kung sa kuan ba ka ng butong pa bitaw, kung sa Bisaya pa, yung ginawa namin kawayan dito is yung bata pa talaga, yung linghod pa. Kaya talagang kinakain siya ng bukbuk, anay. Kaya yung mga puti-puti na parang pulbo, sus, mahulog-hulog talaga dun sa mga mga sandok. Kaya sinabi ko talaga kay Insik na talagang pagsikapan natin na ma-extend na tong ating kusina, kasi mahirap talaga maglinis mga kalangga every now and then. Pagising ko pa lang sa umaga, kitchen ko na talaga yung, maliit lang yung kitchen ko lang talaga yung kanang nilinis ko na agad. Tapos maya pagtingin ko, andyan na naman, kasi may mga baso kasi yung nakakob mga kalangga, kasi yung mga plato namin hindi maigo doon or hindi magkasya doon sa lagayan ng plato na may takip. Kaya yung iba andito sa labas, pero nakakob siya, nakakob yun bang gitako ba or ba yan, basta comment down below na lang. So yun nga, kahit yung puwet yung yung nasa labas, pero sus, madami pa rin madami pa rin talagang mga kalangga ka ng abog ba, dahil nga doon sa kawayan. Kaya yun mga kalangga, wag po kayong mag-isip na sitting pretty lang po silangga kaya lumalaki yung yung katawan kasi sitting pretty. Hindi po mga kalangga, tulungan po kaming tatlo dito. Mas marami pa akong trabaho dito mga kalangga, kasi akin lahat. Simula sa paglilinis, pagluluto, hindi din kaya madaling magluto mga kalangga, mag-iisip ka pa kung ano lulutuin mo. So obligasyon mo na maghanap ng maluluto. Kaya yun, simula pa lang doon, ubos na yung oras mo sa paghahanap ng lulutuin. Tapos pag nakahanap ka na ng anong lulutuin mo, magluluto ka na. O ilang pa yun. Kaya nga marami akong mga pasok-pasok mga kalangga. Ito mga pasok-pasok ko kasi ako yung kusinera dito mga kalangga, Kaya hindi po ko sitting pretty lang po dito. Baka yun yung iniisip ninyo. Tapos sa paglilinis din, tulungan kami ni Insik. Kung hindi ko ma-reach, kung hindi ko maabot yung mga alikabok na nasa taas, siya yung umaakyat doon sa babaw. Kay baka mahug tayo, Tapos pag nahug tayo, magka-earthquake. Sasimba ko lang. So yun po mga kalangga, yun po yung sagot ko. So sana na kayo, sana nasagot ko yung tanong mo kung, kasi may nag-comment kasi doon mga kalangga, ba't di mo ba't di mo bakit daw hindi ko tinulungan hindi daw ako pinatulong ni Insik sa
pagsanggi. Tapos nung nagkuha si Insik ng mais doon ng yung hinakot niya yung mais, bakit hindi mo pinatulong yung asawa mo para pumayat? So ito din po yung sagot ko doon, mga kalangga. Bawal po akong mag-alsa ng mabibigat. So kahit ganito kalaki yung katawan ko, kahit sa tingin nyo ay napaka healthy ko, mga kalangga, or napaka kusgan ko, kay malaki yung katawan ko, hindi po, mga kalangga, pinagbabawalan po ako kasi yung mattress ko, mga kalangga, ay kanang us-us ba. So nagpagam po kasi tayo, mga kalangga, no, kasi hindi natin alam, baka pagpalain tayo ni Lord, bigyan tayo ng baby, di ba? So yun, nagpaalaga po ako, mga kalangga. Kahit sabihin nyo, hindi na yan mga anak, kayo mataba man. So marami namang matataba, mga kalangga, na nanganganak. May yung yung asawa ng kapatid ko, siguro kanang magkasing laki lang kami, or mas malaki pa siya ng konti sa akin, or mas malaki ako ng konti sa kanya, siguro basta magkasing laki lang talaga kami, kasi yung mga damit ko binibigyan ko siya sakto naman sa kanya. Kaya, mga kalangga, nanganak siya, ang malaki siya, kaya hindi sa laki nasusukat yung magbuntis ka or hindi. Kaya po nagpaalaga po ako ng ng mattress ko. Kaya kasi po na us-us daw, yung mattress ko, hindi daw siya wala daw siya sa tamang pwesto. Us-us daw siya, mga kalangga. Kaya kahit nagbabakasakali din tayo no na baka magka-baby. Kaya ayun, mga kalangga. Talagang sana i-wish nyo din po ako, mga kalangga. And isa po sa dahilan nag-video ako, mga kalangga, ditong video na to, hindi lang po dahil dito sa mais or dahil po sa mga tanong na yun. Isa din po sa sa dahilan ko bakit nag-video ko, mga kalangga, ay dahil sobrang sayang-saya ko po talaga, mga kalangga. Super happy po talaga ako. Kasi malapit na pumunta dito si mama. So, alam niyo naman po sa mga previous video ko ay lagi kong sinasabi na si mama ko ay pupunta dito. So, hopefully, hindi ko sabihin yung araw, baka kasi kapag sinabi daw mas scattered, baka daw hindi matuloy. So dahil nga lalo na ngayon sa panahon, so sana nga po tumigil na tong bagyo, yung hangin, yung ulan, at makapunta na dito si mama one of these days. Iba-vlog din po namin yun, mga kalangga. I would like to say thank you so much from the deepest part of my heart kay Auntie Josie, kasi po siya po yung sumagot ng pamasahe ni mama at ng isang pamangkin ko. Tapos si ma'am, sobrang layo po kasi ng Mandawi or ng Lapu-Lapu, mga kalangga. Lapu-Lapu from mula Lapu-Lapu hanggang dito. Kaya yun, nag-arkila po kami ng sasakyan, ng sasakyan, mga kalangga. Kaya thank you po talaga, Auntie Josie, kasi po dahil sa inyo, makasama ko na po yung mama ko. Kasi kung kami lang po, talagang mahirap po talaga. Kasi sa sa pamasahe lang, hindi po madali, medyo malayo-layo din po kasi yung sa amin. Kaya po, thank you very, very much. Napakalaking tulong po. At napakalaking blessing po yung ginawa mo po na papamasahian mo si mama papunta dito, mga na Auntie Josie, no? Kaya very much thank you po talaga sa inyo. Hindi ko po masuklian, hindi ko alam kung paano suklian yung kabaitan at kabutihan nyo po sa amin. Kasi alam po kasi ni Auntie na sobrang na-miss ko na si mama. Once a year lang po kasi akong makauwi sa amin, mga kalangga. Kaya talagang yung mga araw na yun, doon ko lang makikita si mama. Kaya gusto ko din po sana talaga na makasama si mama at maalagaan siya, mga kalangga, no? Kaso lang po dito malayo at baka hindi kayanin ni mama yung biyahe. Kaya yun, talang sinabi ni Auntie na mag-arkila kami ng sasakyan, no, para isang biyahe na lang mula doon sa babaan ni mama mula sa Bohol papuntang Hilton, diretso na dito sa amin, no. So hindi na siya mahirapan talaga kasi masakit ng tuhod ni mama ko. Kaya super thankful po ako. Thank you very, very much, Auntie, talaga. Napakaswerte po namin kasi po nandyan po kayo lagi para po sa kami, hindi niyo po kami pinabayaan. Hindi lang po si Auntie, mga kalangga, kayo pong lahat. Maraming salamat po sa inyo kasi talagang sinusuportahan nyo kami ni Insik sa mula umpisa hanggang ngayon. So wala po ang Langga Insik Vlog kung hindi po dahil sa inyo, no? Kaya po thank you very much. Kaya po nag-imagine na ako na kasama ko si mama dito. Sana po talagang pinipray ko po talaga na sana tumigil ang bagyo, and sana iiwas po tayong lahat sa kapahamakan, and si Auntie bigyan niya po ng malakas and healthy na pangatawan, tayong lahat.
i-claim po natin yan. So, ayun mga kalangga. Thank you po ulit sa panonood ng aking video na to. Yun po yung gusto ko lang pong i-share sa inyo. So, marami-rami pa po akong lulubuin mga kalangga. Daghan pa kayo taglubuon. Kaya thank you so much po ulit sa panunood lagi sa aming mga vlog. Kahit po para sa akin ay talagang napakasimple lang na napakasimple lang na content, napakasimple lang na video, pero talagang inaano nyo po talaga kami, baka nang pinapanood nyo po kami, na marami po nagpapaabot ng kanilang suporta mga kalangga sa pamamagitan ng panonood ng aming video. So ayun, shout out, so mega love shout out. Unang-una sa lahat kay Auntie Josie. Hello po Auntie Josie. And hello po kay Ma'am Adelina Felicis Ibanez. Siguro po nandito po siya sa Cebu kasi yung latest niya ay parang sa Simalay yata. So hello po sa iyo. And mega love shout out to Zoraida Kadalim. Hello. Thank you po sa inyong magandang mensahe po mga kalangga. And hello to Ma'am Marilo Ganaban, to Ma'am Virginia Mayers. Hello po. Mega love shout out. Mega love shout out. And thank you po kay Bam Marv. Napakaganda po na kanyang comment mga kalangga kasi marami po nagbabasya at and sabi niya, you're beautiful langga. You deserve to be loved. Yun po yun mga kalangga no. Kaya talagang na-appreciate ko po yung inyong mga comment. And mega love shout out to Ma'am Emilita Untalan. Hello po sa inyo. Ito po yung mga subscriber natin, ng mga silent subscriber or silent viewers natin, yung mga nanonood lang tapos hindi masyadong nagko-comment. So maraming salamat po, nagpaabot po kayo ng inyong napakagandang mga mensahe. And also to Ma'am Dominica Brown. Hello po Ma'am Dominica Brown, ating always and napaka generous mag-comment na si Ma'am Dominica Brown kasi lagi po talaga siya nagpapaabot na kanyang magandang mensahe po sa ating lahat no, sa aming dalawa ni Insik especially. And thank you so much to sino ba to? Mega love shout out to Gregoria Ebre. Hello to Gregoria Ebre. So ito po nagpapa-shoutout mga kalangga. Ito po yung sina-shoutout ko. Ito po yung mga bagong commenters, mga bago lang ko lang nakikita ba. So i-acknowledge natin sila kasi po napakabait po nila at napakaganda po na kanilang mga message no. And to Leila de la Cruz. Hello. Shoutout, mega love shoutout to Leila de la Cruz. To Mama Maricar Johnson. Hello. Thank you po sa inyong lahat. Siya po yung nagbigay sa akin ng ng idea na why not, kahit kasi mga kalangga mahirap po talagang maghanap ng content. Tapos kaya yun, yung binigay niya na sa akin idea na why not na mag-vlog ako kahit nasa bahay lang. So yun po yung bina-vlog ko, yung nandito lang po ako sa bahay. And mega love shout out to Ma'am Elisama Aguilar. Hello. Mega love shout out to you, Ma'am. Thank you so much po. Padunggan from Negros Occidental. Hello po sa inyong lahat. So ayun po, thank you very much po sa aming mga bagong subscribers and viewers. And mega love shout out to Tita Vivian Mariano and sa lahat po, most especially po sa ating mga viewers na hindi nag-skip ng ads. Kaya po please mga kalangga, please don't skip ads po kasi nakakatulong po yun sa amin ni Insik no. And thank you very much po sa inyong lahat sa patuloy na panonood ng aming napakasimple ulit na video. And sana po kayong magsawa and please mag-comment po kayo and mag-iwan po kayo ng bakas at babalikan din po namin kayo kung meron kayong bahay mga kalangga or kung meron kayong YouTube channel. So hanggang dito na lang po kasi marami pa po akong gagawin and see you in our next vlog mga kalangga. Thank you sa panonood and thank you po sa inyong patuloy na support. Bye bye mga kalangga. Hello, bye bye.